Maya-maya mga Lord, start tayo sa ating Sunday message this morning. So ito yung time na pakikibaka. Sabi kasi ni Jesus Christ, kahit isang oras man lang manalangin. Kasi nadatnan niyang kanyang mga followers ay natutulog, napagod na sa kakasunod, sa kakalakad. Kaya hindi nila makayanan si Jesus Christ. Kumbaga sa hayop ay gaya siya ng pusa na kulang sa tulog pero hindi nababaliw. So, ganun po yung mga pusa, mga Lods. Ay, kunti lang ang tulog yung mga pamilya ng mga pusa. So, start na tayo mga Lods. Welcome to our live this morning. I share the Word of God habang tayo'y nabubuhay. Kahit wala na tayo sa pulpit, hindi pwedeng totally abandon the Word of God. There's a lot of purpose. Bakit inalaw ng Diyos na nagkasakit tayo? One of the reason, mga Lords, bakit umalis ako sa pulpit, kasi hirap na akong huminga, lagi akong natutuyuan ng pawis. Hindi alam na membro, baka doon lang ako mamamatay sa pulpit. Kaya kung hindi ako huminto, hanggang ngayon siguro hirap ako sa hinga. At magugulat na lang sila, payat na ako. Kasi kung paano nila nakita ang katawan ko, ganun talagang mangyayari doon sa pulpito. So, that is part of my self-experience sa sarili ko. Obserbahan ko. So, ngayon start na tayo mga Lods. Yung topic natin mga Lods ay daigdig ng mga patay o mundo ng mga patay. Sa King James kasi mga Lods, hindi mababasa yan. Yung daigdig ng mga patay. Diyan sa Revelation chapter 20, verse 13 hanggang 14. So, anong ibig sabihin ko mga Lods? Manalangin muna tayo. Amang banal, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo. Sa umagang ito, O Lord, I ask more knowledge and wisdom and understanding. Guard my thoughts, protect my spirit, moves your power upon these thoughts, light your words, all the words comes out from my mouth, and give wisdom to the weaker, and more knowledge and understanding those who are seeking added in life as contributions of this world to create and to solution those hopeless, that they might become hopeful. So thank you very much. Guide me and light your words, all the words comes out in my mouth. In Jesus' name I pray. Amen. So bago tayo totally drive sa ating topic,
daigdig ng mga patay o mundo ng mga patay. So, napakaganda yan mga lods na mensahe sa ating buhay. Bakit? Kasi ang mundo natin ay nailagay sa kalagayan ng mundo ng mga patay. Alam niyo mga lods, may mga tao na siyempre alam natin mga artista sikat. Parang baliktad ba? Siguro mansion yung bahay nila sa pagiging artista. Pero mas pinamansyon nila yung pinaghanda nila yung kanilang kamatayan. Kaya magulat ka mga lods, yung isang sementeryo ay magaganda at magagarang mansyon sa libingan ng mga artista na kilalang celebrities, lalo na sa ating bansa. Baga, masigit pa sa heroes sa ating bansa. Sino yung mga heroes? Siyempre, yung mga naglilingkod sa bayan, mga sundalo, mga tapat na politicians. So, yun po mga lods. Yung mapakali sa ating si bakal. Kung ako siguro sikat na artista, siguro gagaya ako sa kanilang kaisipan. Yan nga lang, walang pera, no? Minsan na lang din ako naging artista sa barko. Ang ginagawa ko doon ay nagpi-play ng love song. Gaya ng Heavy Nose. Yan. So, pinapalabas sa TV sa loob ng barko. At nakilala ng mga crew at mga passenger. So, artistang walang pera. Kaya hindi magawang magtayo ng ganyang bahay. Naalala ko kasi yung aking ama na magandang tirhan yung sementeryo. So, inisip ko yung harmonious life. Tahimik, walang kaaway, naglilingkod sa Diyos na tuloy-tuloy, at hindi ka nag-agrabyado ng mga tao. So lang, simpleng pamumuhay lang. Kaya kung ako lang may pera mga lods, bilang artista din, kahit simple lang, hindi mansyon, doon sa libingan ng aking ama, doon ko itatayo yung bahay. Isip ko lang din yon, yung bahay na doon ako living pag namatay din, sa lugar ng libingan ng aking ama, dyan sa may forest park. Unahan lang dito mga lods. So, behind the security guard post yung area na gusto kong pagtayuan ng bahay. Yun nga lang, wala tayong pera. Hanggang isip lang, no? So, that's part of desire and plan. Ngayon, mga lods, bago tayo mag-divert sa ating topic sa mundo o sa idaigdig ng mga patay. Pag sinabi kasing daigdig ng mga patay, mga lods, ibig sabihin magulo.
magulo ang pamumuhay ng tao. Kasi may sinasabi sa Bible, you are living but dead. Kung sa labas ka ng menteryo, kahit buhay ka, ikaw lang yung buhay doon sa loob ng menteryo nakatira. You are considered as living but dead, but living. You are living but dead, but living. So, ikaw lang yung mag-isa doon na buhay na nakatira sa loob ng sementeryo. Pero pag nasa labas ka ng sementeryo, halo na yung mga tao doon. You are living but dead, but living. Verse 1. Ang pamumuhay ng tao. Bakit? May mga tao na pag namatay, dyan lang sila sa backyard living. Hindi na pupunta sa sementeryo. So, ibig sabihin, sariling backyard lang. Territory ng kanilang bahay. Lote. Saan makikita natin yan? Sa Vietnam, mga lods. Makikita mo yung mga bahay doon, maraming pansyon. Wala sa sementeryo. So, magulo, mga lods. So, yan po ang sitwasyon galing sa labas. Sa labas ng sementeryo at sa labas ng may mga libingan sa bahay. Living but dead, but living. Kasi inilibing doon sa loob ng territory. Bago siya namatay, ay doon siya nakatira. Pero namatay na siya, living but dead, kasi wala na siya sa mundo. Pero still living. Kung siya ay sa Panginoon na naglilingkod, automatic yan. Yung espiritu niya, the spirit called inner man, yan yung nagpapagalaw sa ating katawan. Kaya pag weak yung spirit natin, makakaranas ka ng maraming sakit. Katulad ko, aminin ko rin, minsan naging weak ako, kaya tinitira tayo ng mga dark side, no? Pero ganun pa man, nakikibaka tayo. Tinutulungan tayo ng Diyos na hindi tayo mapahamak. Pangalawang uri ng tao, living but dead, kahit buhay siya. Living but dead, even they are living. Living but dead, even they are living. Sabi ko sa aking mga preaching noon, ay may mga nagsisimba dito, buhay siya, pero patay siya, at patay siya kahit buhay siya. Kasi yung pinaka-verse ko niyan, mga lods, Revelation chapter 3 verse 1, the seven spirit of God. Tapos yung dulo niyan, you are living but dead. So anong pinaka-aral niyan, mga lods? Your spirit totally affect in the spiritual world. And the spiritual world totally affect your spirit. Magulo kasi, mga lods. Paano ko masabing magulo yung pamumuhay sa atin dito sa mundo, ang mga tao? Parang Biblia yan, mga lods. Diba sa John 10:10? Dalawang uri dyan na pamumuhay. Pamumuhay ni Satanas at pamumuhay ni Jesus Christ na magbibigay sa atin ng pagpapala. May labanan dyan, mga lods. Before the Christ-born Jesus Christ, namayagpag si Satan. Tandaan nyo, namayagpag si Satan. Kaya nung lumaki na si Jesus Christ, sinukso niya si Jesus.
Anong klaseng tukso? Ibigay ko sa iyo lahat ng kahariang ito. Sambahin mo lamang ako. Sabi ni Jesus Christ, sambahin mo ang iyong Diyos. So sa tao pa, napahiya siya. So ngayon, nung naisinilang na si Jesus Christ, pinagtulungan na yung gawain ni Satanas. Hindi lang siya nag-iisa, si Jesus Christ, pati Holy Spirit at ang Diyos at marami pang iba para masumpo ang kilos ng dyablo sa mundong ito. Ibig sabihin, magulo. The author of confusion and distractions, no lang iba, no other than is Satan, Lucifer, the old serpent. No? Yung sinasabi nilang the serpent seed. Tayo, we are belongs to the Abraham seed through Jesus Christ as Christ sa buhay ng ating pananampalataya. Yung John 10:10, mga Lods, nakipantay si Jesus Christ. The thief cometh to kill and to destroy. Kaya si Jesus Christ din, parang isang magnanakaw na nagbibigay ng pagpapala. Nakipantay. Kaya minsan sinasabi ko sa fellowship, lahat tayo Satanas. Pero kung laliman mo pa yung understanding, hindi ka Satanas. Hindi ka napabilong sa gawain ng dyablo. So, ibig sabihin, parang si Abraham at saka si Isaac, yung last Sunday topic natin, no? Na nagdala ng curse sa bayan yata. Sa bayan ng Egypt ba yun o Babylon? Diyan lang yan sa dalawa. Pero hindi curse yung dala nila. Kasi hindi naman sila totoong nagsinungaling. Kaya may labanan, mga Lods. Sa Bible, mga Lods, sa ating panahon ngayon, magulo. Magulo na nga ang mundo. Pagdating sa Biblia, pag binuksan, magulo pa rin ang isip ng tao. Kaya walang kapayapaan. A lot of books creating stress, depress. Kaya maraming nadidepress, mga Lods, sa spiritual lifestyle ng tao. When it comes of seeking wisdom and knowledge sa Bible. Magulo, mga Lods, ang Bible. Bakit? Sinong may sala rin yan? Sino may kasalanan? Hinayaan kasi nila na panailimbag ng translation. Dapat, nung una pa lang, ay may batas sila noon na magpaalam kayong mag-translate sa amin bago nyo ibenta. Magulo, mga Lods, kasi ang labanan, binibili nyo naman yung Bible. Dapat namigay kayo kasi kayo ang may mas malaking responsibilidad na tinutulungan na maipalaganap ang salita ng Diyos. Dapat hindi nyo na lang questionin yung mga bumibili kasi kayo din naman ay may pagkukulang. Kung sa inyo nang galing ang Biblia, huwag niyong hayaan na ibebenta. Manglibre kayo. Katulad ngayon, nag-antay lang ako kung sino magbigay ng magandang Biblia. Kasi meron akong nakita sa YouTube, new edition, reference ng King James 1611. Mayroon na siyang Apocrypha at saka
Deutericano ba yun? Mayroong 2-bit, tsaka mayroong basta 73 or 72 books. Mahal eh. $4,000 yan sa piso. Mahigit pa dun. Kaya kung ibenta yan, magulo pa rin. Nagantay lang ako kung informative siya at saka new edition. Nagantay lang ako kung sino magbigay niyan. Maganda yan eh. Topical. Tapos added wisdom sa atin. Kasi ako yung tao na kahit simple lang nasa bahay ay laging nag-aas ng wisdom ng Panginoon. So magulo kasi ginagawa nilang pain yung pagbili. Dapat libre lang. Simula ngayon, wag na kayong mag-critic sa mga bumibili ng Biblia. Bakit? Hinayaan nyo noon yung mga ninuno ng mga religious leaders or groups. Kung talagang kiniklaim ninyo na sa inyo galing yung Biblia, yung pinakalimbag niya bago tinanslate ng marami, ay dapat nilibre lang yan noon, hindi siya benta. Kaso hinayaan ninyo na kanya-kanyang gawa ng translation. Tapos yung ginawa nilang mga translation, nakinabang din naman kayo. So anong ibig sabihin yan? Pinukpok mo lang yung sarili mo. Sa sarili mong mantika, niluto ka o minaso ka ng ulo mo. So hindi na kayo dapat mag-critics. Hayaan nyo na lang mag-aaral. Sila wala nang debate na binibili nyo naman yung Biblia. Kasi di naman ka makabili. Sino magbigay siya ng libre? Diba? Magbigay nga, may kondisyon. Dapat hindi ganoon. Hayaan nyo yung tao na pag nabasa niya na, magdesisyon. Hindi nyo kondisyonan na, pag binigyan kita ng libre, pasakop ka sa amin. Di dapat ganon, di maganda yan. Maganda encouragement than convince. Kasi, doon mo makikita yung tao na may changes sa buhay pag binigyan mo ng libre na aklat. At masasabi nilang ay tapat ito na religious leader. So, huwag nyo nang gawin yan yung i-critics yung mga bumibili kasi nakinabang din kayo sa mga nilimbag nila. So, naging bunga tuloy yung King James Version ng maraming translation at nakatulong sa inyo mga debate. Pero hindi advisable, no? Hindi maganda. Kasi sa inyo galing, tapos kinikritics nyo na bili lang yan yung Biblia ninyo, di naman yan bigay. So hindi maganda, no? Kung talagang sa Panginoon ka, iwasan natin yung ganyang critics, lalo na sa mga religious group na mahilig makipagdebate. So pokpok sa inyo sa sarili yan. So, ang daming issue mga Lord sa Bible. So, ngayon ay papasok na tayo sa ating topic, no? Topic natin ay daigdig ng mga patay. So, anong pinaka main points dito mga Lords? There are many people died without instructions. Sa Bible kasi mga Lords, maraming verses na napaka-dangerous sa tao. Once you cannot aware the Word of God, ay danger, ay danger zone sa mga tao. So, yung John 10:10 mga Lods, pareho nagdadala ng sakuna yan sa atin. Once the demands of God, hindi nyo nagawa sa maliit na bagay, hindi nyo nagawa
yung demands niya. No, halimbawa, nag-demands ako. Halimbawa lang doon nyo itayo yung bahay sa Forest Park. Doon, sample lang yun kasi ako yung artistang pulubi. Sample lang yun. So, hindi nyo nagawa. Ang dala kong salita ay salita ng Diyos. Walang iba, si Jesus Christ at ang Ama at ang banal na Espiritu. Lagi nating tandaan, sa buhay ng tao, hindi kayang bilangin yung buhok. Pero sa Diyos, walang imposible. Bakit? Maliit lang tayo eh. Parang libag lang tayo. Subukan mong sumakay ng eroplano, tingnan mo yung tao. Hindi mo na makita sa ibabaw. Lalo na sa building. Sabihin natin, hindi ka pa umabot ng 100 floor. Tingnan mo yung mga tao, kung gaano kaliit. Ang liit lang. Kaya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Napakagandang version mga Lods kung i-exegesis mo yung bawat words na lawak niyan. Pero doon tayo sa part ng conditional. Yung that whosoever. Conditional kasi yan yung words na yan. So in the name of Jesus, there is peace, and there is distractions, and there is confusion. Parang si Abraham tsaka si Isaac. Ganun po ang buhay ni Jesus Christ. Dala-dala nila yan. Kaya pag sinira mo yung buhay, ang Diyos na magwa-warning. Ibig sabihin, ginahasa mo yung kaalaman ng Diyos. Hindi ka sumunod. Ang dami mo nang alam sa frequency. Ang ganda ng ginawa niya ang kaalaman sa kanyang mga kamay. Nakawin natin yan. I-snipe natin yan. Hindi na tayo kailangan sumunod sa kanya kasi nakaw na natin eh. Anong sabi ng Biblia sa Proverbs? Pag ang mata kasi ng Diyos, kahit saan yan mga Lods, alam na ng Diyos yan. Yung mga nasa frequency, alam na ng Diyos yan. Sabi kasi ng Proverbs chapter 5 verse 23, you will die without instruction. The gratefully, basta yun yung ibig sabihin yun sa Proverbs chapter 23. Chapter 5 verse 23. Mamatay ka na walang instruction. Bakit? Wala nang tulong ng Diyos sa iyo. Kasi pinapangunahan mo. Kumbaga, nakatikim ka na sa kaalaman ng Diyos. Ang Diyos hindi na kinabang. Saan nangyari yan? Yung mga spy na inutusan ni Moses doon sa Kanaan. Kumain mo na sila ng mga prutas, masasarap, malalaki. Yung iba, hindi. Kaya bumalik sila, natakot kasi nakatikim na sila eh. Nakinabang. Pero ganun pa man, di na sila pinili ni Moses. Wala nang tulong doon sa mga spy na yun. Doon siya sa matapang sila. Joshua, hindi natatakot na i-conquer nila yung lugar ng Canaan. Maganda eh. Kasi hindi nila tinikman yung mga prutas doon sa loob. Hindi sila natukso. Okay sana kung kain ka ng kain, na-conquer nyo na. Yung iba kasing spy, kain ng kain, hindi pa na-conquer yung Canaan. Natakot kasi malalaking tao, kamag-anak ni anak. Kaya sa report nila, reporting time, ay wag tayong tumuloy doon kasi malalaki yung mga tao doon. Nagalit si Moses. Pagkatapos yung makinabang sa mga prutas, hindi na kayo babalik. Kayo lang nakinabang, ang iba hindi. Sa dami-daming taong iniligtas, kayo lang nakinabang.
kumain ng mga prutas. Kaya nagsikap si Aaron ba yun o si Joshua na mandirigma. Kaya natin yan. O si Caleb ba yun? Kaya natin yan kahit maliit tayo. Matapang, di ba? Patriotic spirit. Yan yung pinipili ng Diyos sa panahon ngayon na hindi natatakot. Kahit ano. Kasi labanan na eh. Jesus Christ, sabihin natin, is the end of the law. The law is the knowledge of sin. Jesus Christ kasi mga Lords, kumbaga nakabili siya ng lupa, binilagyan ng titulo, at ginawa niya ng last will testament, iniwan sa kanyang ama. Kaya ang tanong ngayon, magkatawang tao ba ang ama? Na walang kapatid, walang tunay na ama. Si Jesus Christ walang tunay na ama sa lupa. Puro stepfather lang siya. At stepbrother and sister. Lonely lang siya, kumbaga siya lang mag-isa sa mundo. Kahit may kapatid siya. Kaya sa mga preaching niya sa Matthew chapter 12 verse 50, ginawa niyang totoong kapatid yung nagpapasakop sa ama. Kaya kung mayroong mga operations plan, the Bible is the calling of Jesus Christ for a great purpose. Kasi yan na yung time na dapat pag bumalik siya, hindi siya weak. He is very strong. Able to fight any challenges. Kaya pinagtibay ang utos niya sa kanyang ama. It's all about strong governance. John chapter 17 verse 15. Diyan. Walang rapture po dyan, mga Lords. Kasi may nababasa tayo sa 1 Corinthians ba yan? O 2 Corinthians chapter 15 o chapter 20 verse 20 hanggang 28 ba yan? Basta nandyan lang yan mababasa, mga Lords, na magtulungan yung si Jesus Christ at kanyang ama na ang kanyang mga kaaway ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, under his feet. Sinong gagawa nun? Siyempre yung ama. Kasi kung hindi pagtibayin ng ama, bugbugin lang ng bugbugin yan. Mahina siya ngayon eh. Baga picture lang yan na mahina. Kaya pag nagalit yung tao sa isang picture, binabato. Mayroong nga nagagalit sa TV, basag yung TV. Sinuntok, di ba? Picture pa kaya na nainis siya bawat tingin sa mukha ng tao kasi magnanakaw, corrupt, no? Mga protesta, ayan. So, na-picturize natin na mahina siya ngayon. Kailangan palakasin ng ama. Kaya yung ama naman, when it comes of the kingdom na nagpapaunawa, there's a lot of demands para sa hagdanan kasi you cannot go upstairs. Hindi ka magtagumpay, hindi ka makarating sa taas kung hindi ka dadaan sa step-by-step process, operations, program of God when it comes of the kingdom. Establish the second. Hebrews chapter 10 verse 9, no? So, yun po yung situation ng Bible. That is the last will testament to strengthen the kingdom of God. Jesus Christ is the church. Sabi niya kay Simon, no, Peter, I will build my church. Kung iliteral mo yan, dapat doon sa Israel magsimba. Pero sa spiritual, that is part of
upon this rock. That is part of creating greatness, na wasakin yung gawa ng Diablo, yung kaharian niya. So labanan po mga Lods. Kumbaga sa John 10:10, Satan against Satan. Kaya meron siyang binanggit, if Satan, yung patungkol sa kaharian, paano mag-stand ang kaharian kung nag-aaway-aaway ang parehong Satanas. Hindi mag-i-stand ang kanilang kaharian, di ba? So ibig sabihin, may dalawang nag-away, pumasok lang siya just for the sake of intervention, na matulungan yung isa. Kasi nag-aaway-away yung dalawang Satanas. So pag sinabing nag-aaway-away, sinong mabuti doon? Kaya pumasok siya sa mundo. Sila God the Father, God the Son, the Holy Spirit, and the other spirit. Manifestation time. Di bali, tatlo sila ngayon naglalaban. 2 versus 1. Pinagtulungan si Satan as the old serpent doon sa Genesis. Gago kasi yung old serpent na yan eh. You know? Ginalaw niya yung babae. Inosenteng babae. Kaya si Cain ay napabilang na anak ng Diablo. Mababasa niyo yan sa book of 1 John, 2 John, 3 John, o Jude. Diyan yung mababasa. It considered the son of Satan. Si Cain, the firstborn of the son of Satan. Kaya pinatay niya si Abel. So, naintindihan niyo mga Lods? The Bible is speak. Title, The Last Will Testament of Jesus Christ. Sa alapaap lang siya makikita, pero mahina. Kasi pag sa lupa siya mga Lods, magkatawang tao ulit, bugbog sarado. Kaya hindi na siya sa lupa, sa langit lang siya. Yung sa lupa ang Ama. Ang Ama naman ay hindi mangyayari yung nangyayari kay Jesus Christ. Kasi nga, sa buhay pa noon, sa buhay ni Jesus Christ noon, sa panahon doon sa krus sa Calvary, sabi niya, I commend my spirit into thy hands. I commend my spirit. Tama ba? Baka mali yung English ko. So, inilagak niya ang kanyang espiritu sa buhay ng kanyang Ama, ang Diyos natin na buhay ngayon, kung magkatawang tao. So, may labanan mga Lods. Kaya kung hindi nyo susundin yung demands ng kaharian, the first step of demands is mga inutusan niya na gawin ito. Kasi pag hindi nyo gagawin, ginahasa nyo lang yung kanyang kaalaman, which is settled from heaven for salvation and great plans and rescue and helps for helping. Kaya yung mga church na hindi nagkakaisa, nako, delikado kayo. God said, Luke chapter 1 verse 17, to make ready a people gathered in my name. Tama ba? To make ready a people prepared for the Lord. Ibig sabihin, gathered with love, unity, and solidarity. But the problem today, there's no unity, there's no love of the body of Christ. So, the kingdom of Satan, ay nakikita natin sa mga churches na walang pagkakaisa. Dito masusubukan ang kanyang pananampalataya. The first step, demands of God. Pag nagawa niya yan, lagi niyong tandaan, libag lang tayo. Libag lang tayo sa paningin ng Diyos. Yung mga pera natin, nako, delikado.
Your money will destroy you. Anong mga pera na di-destroy sa inyo? Yung may in God we trust. Mapalad ang bansa na ang Panginoon ay Diyos. Delikado sa buhay ng tao yan. Tandaan niyo yan. Kaya maraming curse, dilubyo. Totoo. Binabastos kasi natin yung pangalan ng Diyos. Binababoy natin. No? So, yun po ang malaking problema sa pera natin. Parang si Abraham din yan, tsaka si Isaac. Pumasok ang salita, nilagay doon sa pera, na mapalad ang bansa ng Panginoon ay Diyos. In God we trust. Tapos babastusin mo, bayaran mo yung babae ng 500 lang. Sex. Ano pa? Human trafficking. Corruptions. Ang dami. Para lang magkapera ka. Nako, delikado. Kaya nga, wag na lang kayo mag-atim na magnakaw. Kasi sa pera pa lang, nako, mararamdaman mo na mayroong malapit na mangyayari sa iyo. Sa bayan mo, sa sarili mo mismo, sa pamilya mo. Corruption, number 1 yan, pagnanakaw. Delikado po. Binabastos kasi natin yung pangalan ng Diyos. Kaya sa mga nakikita natin ngayon, mga sakuna, pinapakita na ng Diyos na mga gago kayo Pinabastos yung pangalan ko. Totoo yan. Hindi malaman yung mga corruption. Hindi lang naman pala flood control Dami pa palang corruption ng mga proyekto. Sinasabi yan sa interview sa mga YouTube. Dami. Lahat ng ahensya halos may corruption. Nako, delikado. Our money will destroy us. Tandaan niyo yan. Hindi niyo pwedeng burahin yan. Kasi pag binura niyo yan, ang laki ng problema. Nilagay niyo yung pangalan ko dyan sa pera niyo. Tapos, binastos niyo pa ako. Tapos, burahin niyo uli. Ako, delikado. Ayaw niyo pala akong maging Diyos sa bayan niyo. Itong dilubyo pang dagdag sa inyo na hindi niyo pa nakikita. Dagdag. Delikado yan. Tandaan niyo yan. Kaya maraming naghihirap. Millions of millions lumalabas sa bansa natin. Totoo ba? Dahil sa kahirapan. Tapos, tago kayo ng tago. Ang pera ng Panginoon yan Siya na may-ari niyan. Tapos, kurap ka. Maging sapira ka. Tatanungin ka lang ni Pedro, nasaan yung pera ng Diyos? Kasi nagbenta sila ng lupa. Tinago yung pera. Walang naibigay sa dambana, sa pulpito, sa altar. Siningil sila ni Pedro. Nagsinungaling, pinatay ng banal na espiritu. Kaya ngayon, mag-ingat kayo sa perang pinagtatago ninyo kasi papatayin kayo ng banal na espiritu. Baka manginig ka lang dyan. Sa dami mong perang tinago, baka manginig ka na lang. Pangalan ng Diyos gagaguhin mo. Ninakaw mo. Pambayad mo lang sa luho mo. Sa mga babae, bayaran. Tsaka gusto kasi makatikim ng magagandang babae. Ayan, nakaw lang ng nakaw ng pera. No, masarap no. Pero ang pinakita ng Diyos, masarap din. Dami kasing pera, no? Magagandang babae matitira natin. Totoo, hindi. Sasabihin ng magnanakaw, yes, makakatira na tayo ng maraming babae. May bubuhay tayo sa kanila. Kasi may pera Delikado yung ganyang iisip. Totoo, hindi. Diyan naman talaga pupunta lahat. Makatira lang ng magandang babae. Pera. Mag-isip kayo So, daigdig ng mga patay. Ang haba, no? Biblia pa lang yan. Magbigay na kayo ng libreng Biblia. Wag na kayo makipag-argue. Binili nyo lang yung Biblia na yan
Galing sa amin yan. Galing sa inyo, dapat nilibre nyo. Para yung walang gulo. Oh. Sinaing mo yung sariling mantika. Pinukpok yung sarili mong bato. Dapat libre lang. Tulad ko, naghanap ng magandang version ng King James Version 1611. Wala akong pambili. Kulang yung pera ko. Sabi ko, mahal ah. Antay na lang ako sino magbigay niyan. Kasama sa demand ng Diyos. Demand yan eh. Halimbawa, walang pera, mahirap kasi. Demand ng mahirap, matulungan sila. Totoo? Hindi. Totoo. Kaya maraming mahirap sa bansa natin dapat tulungan. Huwag kayong magnakaw kasi daming nagugutom. So, the Bible, ang Diyos ay tumitingin sa puso. Sabi ng Diyos kay Samuel, ay huwag mo silang gayahin na tumitingin sa labas na kanyon, kundi ang Diyos ay tumitingin sa puso. So, binigyan siya ng babala na hindi siya maging katulad ng iba. Kasi pag tumingin kasi ka sa kalagayan ng tao, nandun yung tukso. Magsikap ka kasi nainggit ka. Tapos na-achieve mo dahil nainggit ka. Ikaw naman ngayon ang yumayabang. No? So, delikado po pag still humble and God will lift you up. All the blessings, yung grace ng Diyos, pag humble ka lang, itataas ka ng Diyos. Okay? So, there's a lot of confusion sa isip ng tao. When it comes of moves of God in this world, no? Nakakatakot mga Lods kasi libag nga lang tayo. Maliit lang, wala na tayo sa paningin pag nasa aeroplano ka na. Kaya, hindi pwedeng sabihin walang Diyos. So, the fame of those rich artists are the great mission from their own tomb at the cemetery. Mission sa kanila yan eh. Na magkaroon sila ng mansion sa cemetery. Yung mga rich people na mga artistang kilala. Kasi buhay pa sila, nagkaroon sila ng vision, naging mission, na doon sila tumira. Kaya ang paunawaan nila sa Last Will Testament, doon sila ilibing. Kasi nakahanda na yung mga pansyon, libingan, no? So, yun po. Naging malawak tayo, no? Sa aklat ng Biblia. The issue of the Bible is, in these days, generations are totally devastated. Ba yan? Talagang napakagulo. Kaya ako, reader lang ako mga Lods. Hindi ako claiming na preacher. Kung anong naintindihan ko, just that is interpretation. Interpret lang. Kahit marami nakilala sa akin na tinatawag akong pastor, reverend, pero hindi ko inano yan. Mga position niya yan. Mas maganda yung ordinary lang tayo na nakakaunawa ng salita ng Diyos, binabahagi. Legacy din kasi ito mga Lods, yung pagbahagi ng salita ng Diyos habang tayo buhay pa. Kasi lahat ng tao nabubuhay sa salita. Useless yung tao na walang salita. Kaya may nagtuturo ng sign language. Salita din yun na hindi naririnig. So, yun po mga Lods, yung sitwasyon ng ating mundo at kalagayan ng tao. Useless yung tao pag walang salita. Kaya kailangan yung salita ng Diyos ay maghari sa atin. So, napakaganda po mga Lods yung ating tinatalakay.
Yung Ama kasi mga Lods, according to my understanding, magkatawang tao yan. He is able to protect and to serve the people. Yan yung sinasabi ng Bible sa Isaiah 60:7. Huwag niyo siyang hayaan na wala siyang trabaho, yung natutulog lang, no? Kailangan hindi siya na laging natutulog. Bigyan niyo siya ng trabaho. Alam niyo mga Lods, sa opisina, may opisina ang maliit dyan eh. Daming kulang. Wala akong computer, monitor. Tapos yung mga Biblia ko mabaho. Kasi nilinis ko lang yan mula doon sa nabahaan kami, mga latak. Kaya hanggang ngayon baho. Siguro doon din nakukuha yung aking sakit. Kaya gusto kong display lang yan. Tapos pag baho na itapon. Sayang lang yung mga sulat, hindi ko na i-transfer. Ang dami kong sulat noon. Yung iba naman na-record naman, na i-transfer. Pero ngayon, kailangan ko ng panibagong aklat. King James lang. Bata pa lang ako mga Lods, sa King James na talaga ako. Tapos, sinubukan ko magbasa sa mga translation. Ang nagustuhan ko lang translation, Standard Version. English Standard Version, no? Kasi, malalim din siya na English. Gusto ko kasi matutong mag-English. Kasi lahat ng pinanood ko halos sa mga American movie, itong bata ko ay mga English. Kaya, gusto kong matuto. So, ang dami na programa ang tao. Activity sa buhay, no? Malaking tulong po sa atin mga Lods kasi yung King James Version, talagang may power mga Lods yung Biblia. Yung iba kasi translation, wala nang power gaano kasi isip na ng tao, sa kanya na mismo. Pag nag-translate kasi mga Lods, ang unang mindsetting dyan, sinamba mo yung nag-translate. Kasi may mga words sa Bible ng King James Version 1611 na bago na sa mga translation. Kaya pag binago mga Lods, sinunod mo yung version na yan, yung naglimbag yan, yung Diyos mo. Tandaan mo yan, walang power yan, useless. Kaya itong King James Version, may power yan mga Lods. So, tasted ko na yan mga Lods. May power. Kaya hindi ako bumibitiw sa King James Version. Hindi naman ako bumili dati nung bata ako kasi aklat ng papa ko, King James Version nung bata pa ako. Kaya lagi kong binabasa. Yung aking ama mga Lods, believe ako sa kanya pagdating sa pagbabasa. Nag-i-start minsan yan ng alas 9 ng gabi. Matatapos ng alas 4. Araw-araw yun mga Lods. Matindi. Sabi ko, ayos to ah. Kaya sinanay niya ako sa halos walang tulog. 2 oras, 1 oras lang. Gabi-gabi. Kaya pupunta kami sa dagat. Tulog na yung mga kapatid ko. Kami lang 2 sa dagat. Manguha ng isda, masakay ng bangka. Tinitrain niya ako sa dilim. Tapos namimingwit kami sa dilim. Mahaba ang biyahe. Yun lang, palit-ulit lang hanggang umaga, mga alas 4, uwi na kami. Walang kalam-alam, mama ko, wala, mga kapatid ko, wala, sinanay ako sa walang tulog, Kaya parang pusa na rin yung mga mata namin, yung aking ama, tsaka ako sa pagbabasa ng aklat. Kaya sa pagbabasa mga Lods, napansin ko na lumalabo na yung mata ko. Sa pagbabasa kasi ito mga Lods, tsaka yung cellphone natin ngayon. Kaya mayroon ding danger din sa cellphone. Kaya hindi ako laging nagwa-watch. Hinayaan ko lang mag-play. Nakikinig lang ako. Ang radiation, no?
So yun po mga Lods. Mag-ingat lang tayo mga Lods kasi today is Sunday. There is power in the name of Jesus, in the blood of Jesus Christ. Trust in the Lord always and rejoice always in the Lord. Tapos yung sinasabi ni Pablo na for to me to live is Christ and to die is gain. May power ka na nun mga Lods. Hindi ka natatakot. Kasi totally activated yung power ng Diyos sa buhay mo. Sabi ko nga, there's a lot of allowing verses how the power of God activate your life. Katulad ng Ephesians chapter 3 verse 20. Naku mga Lods, pag malalim ka dyan, pati yung mga nasa demonyo, pinag-aralan nila yan. Kumukuha sila ng power sa Biblia. Yung aking uncle, kwento ko sa iyo sa inyo, diyan kumukuha sa Biblia ng lakas at power. King James. Alam niyo yung ginagawa niya mga Lods? Yung task niya. Yung mayayaman kasi noon mga Lods na namamatay, nililibing yung mga kayamanan. Isama doon sa patay ng tao. Pero yung sadya niya hindi kayamanan. Yung tuway-tuway. Inukuha niya ito mga Lods, 2. Pero hindi niya ni tinatali sa baywang. Ginagawa niyang purong mga Lods. May power mga Lods. Pero mayroon siyang every 12 day, every 6 o'clock at saka 12 o'clock ng gabi. Papasok siya sa gubat. Manalangin doon mga Lods. Siya lang mag-isa. Maliit lang yun Pero mga Lods, anong klaseng power meron siya? Malakas. Alam niyo yung sako ng mga kopra? 2. Landay. Kaya. Paakyat tsaka pababa. Malakas masyado. Wala siyang lakas pag wala yun. Batak ba? Ay power. Di lang yun mga Lods. Yung mga hindi tinatablan na mga kutsilyo, baril, totoo yan mga Lods. Sa Bible mga Lods, there's a lot of allowing how to activate the power of God. Gaya ng Isaiah chapter 7 verse 11. Nako, yan yung allowing verse how to activate the power of God in Old Testament. Lalo na sa New Testament. In the name of Jesus, bilang ama ng pananampalataya, anak ni David, descendant ni Abraham, bilang ama natin sa ating pananampalataya, may power. Yung mga pangalan nila. Kay Jesus Christ lang talaga ibinigay yung pagbuhos ng kapangyarihan sa New Testament. Pero sa Old Testament, sa Isaiah, tingnan nyo mga Lods observe the Bible. Ang kalagayan ng demonyo noon at saka ngayon. Sa Mark chapter 5 verse 1 hanggang verse 20, marunong pang lumuhod ang mga demonyo kay Jesus Christ. Tandaan yan. Sa ating panahon ngayon, when it comes of manifestation of demons, hindi na marunong magluhod kay Jesus Christ. Wala nang respeto. Si Satanas naman sa Old Testament, bago siya gagawa ng dilubyo sa isang tao, magpaalam muna sa Diyos. Ngayon si Satan, walang respeto. Inangkin niya na yung buong kaharian, buong mundo. Walang respeto. Magkaiba po yung kalagayan ng kapangyarihan noon at sa ngayon. Tandaan yan. There's a lot of allowing verses
in the Bible how to activate the power of God. Lalo na sa Psalms chapter 119. Naku, puro word yan. Nagbibigay buhay. Kaya ma-encounter mo yan mga Lord sa mga hunters sa Mindanao. Last 2022 panoorin nyo. 23, 24. Hanggang ngayon yan. They encountered power from darkness. So, yun po mga Lords, ang Biblia may kapangyarihan. Huwag kayong magbasa ng ibang Biblia, hindi nagbibigay power yan. Lagi niyong tandaan, pag may binago, hindi na ang Diyos ang sinamba, tao na. Yun nga lang, yun ang bunga ng mga translation. Kasi nakinabang sila sa mga debate. Kaya ang nangyari sa debate, mga kingkoy. Mga kingkoy. Tapos questionin, binili mo lang yan eh. Binago nyo lang yan eh. Dapat libre. At walang binagong salita. Kasi pag binago yung salita, hindi na ang Diyos ang sinamba. Patunayan ko sa inyo. Maraming verses sa King James Version na binago sa mga translation. Kaya sabi ko, wala nang essence of power of God. Sila na ang sinamba. Yung naglimbag. Wala na yung power ng Diyos. Okay? Meron akong mga palatandaan sa Bible verse na binago nila lahat. Ay, hindi lahat ha. Pero binago nila halos lahat yung mga alam kong verses. Kaya mayroong argumentations and debate in letter. Sa letra lang. Kahit isang letra lang. Hindi na ako nagtitiwala sa isang libro na nilimbag. Ang habol ko lang doon sa translation, matuto lang akong mag-English. Pero hindi ko kinukuha yung mga idea. Kasi yung nag-idea doon, siya nang sinamba mo. Hindi yung original na galing sa kinuha niyang translation. Kaya lagi lang akong King James Version mga Lords. Kahit bumibili ako, sana wag niyo akong i-criticize. Binili mo lang yan eh. Bigyan niyo ako. Lalo na may bago ngayon, magandang basahin. Bigyan niyo ako. Pero wag niyo akong i-condition. Libre lang. Kasi sabi ko nga, walang totoong relihiyon. Kung talagang maka-Diyos ka, kayo galing, sa inyo galing yung Bible ng King James Version, bigyan niyo ako ng libre. Para wala kayong may question sa akin. Okay, happy Lord's Day everyone. And thank you very much sa araw na ito, sa umagang ito na marami kayong natutunan, no? Sana madagdagan kayo at magiging pundasyon sa inyong espiritu at buhay. Yung pagpayat ng buhay ng tao mga Lords, hindi lang sa sakit, maging sa spiritual. Kasi tinitira ka ng mga spiritual unseen creature na masasama. Kaya may labanan. Ikaw naman na bukas ang mata, ikaw lang nakakita nun. Kaya sabi ko nga, the law is prepared for circumcisions of the heart, mind, eyes, ears, mouth, and your spirit, and your thoughts. Para magkaroon ka ng kapayapaan, bukas ang iyong mata. Makikita mo yung mga creature. Pero kung ayaw mong naisin yan, manatili ka sa galawan ng mga demonyo. Okay? Kasi, yung jantintin na yan, parehong satanas yan. Pero hindi satanas yung, hindi tunay na satanas yung isa kasi nagbibigay pagpapala. Parang si Abraham at saka si Isaac. Nung umalis sila sa bayan dahil ang isip ng hari, curse ang dala nila, binigyan sila ng maraming pagkain. Blessing and grace. That is the fruit of truthfulness. Naging totoo lang sila. Di sila nagsinungaling. Kahit nagsinungaling sila. Yan po yung John 10:10. That is the Bible.
Pareho lang siya ng sitwasyon ng Bible. Bago ka magbasa, isipin mo na may sariling mundo ang Bible. Kaya pag bumasa ka na, huwag mo ring isipin na maging claim ka, na maging Diyos ka sa sarili mo. Problemang malaki yon mga lods. Kasi hindi ka naman Diyos, marumi ang tayo mo, mabaho. Hindi ginto. No flesh and blood, or no flesh and bones can inherit into the kingdom of God in heaven. Walang laman at walang buto. Okay? Walang dugo na makapasok sa karan ng Diyos. It means to say, there's no rapture in the flesh. But when it comes to power of God, in a one blink of an eye, o isang click lang, through the power of God, pwedeng may rapture na mangyayari. Pero, God will change your body. But when it comes of the word of resurrections, wala na kasing rapture eh. Totoo? Wala nang rapture pagdating sa resurrection. Diba sabi ng mga nag-asawa sa isang babae na magkapatid, kasi yung unang nag-asawa namatay, inasawa din ng kapatid, namatay din, inasawa. 7 yata yun o 9. Nagtanong kay Jesus Christ, paano sa araw ng resurrection? Sino yung totoong asawa niya doon sa isang babae? Anong sabi ni Jesus Christ? In the day of resurrection, there will be the like of angel. Oh, angel. Spiritual world. Manifestation. It means in a form of the wisdom of the angel. Ang reference niyan, Zechariah chapter 12 verse 8. In the house of David, they are like an angel. So, yun po mga Lods. Yan lang inabot ng aking isip sa interpretations. Actually, mga Lods, marami akong alam sa Bible. Pero pag hindi mo inahasa, nawawala eh. Kaya babalik ako sa paghahasa. Pero hindi magyayabang, hindi makikipagtalo. Kasi reader nga lang ako eh. Reader and analyzer and interpreter. That's my life. Hindi ako claiming na, ay, Diyos ako, hindi. Bible na ang magsasabi. Siya nagbabasa. Na hindi nagki-claim. Kasi yung claiming kasi, maraming confusion, distraction sa buhay. Example, kay Buloy, maraming nakukulong ng mga claimer na Diyos sila. Sila may-ari ng buong mundo at universo. Marami. Yan yung mga pumapasok ng mga gawain ng Diablo. Para lang yung fame nila manatili. Yan nga lang, may nakasubaybay na isang reader, interpreter, at saka analyzer. Hindi siya nakawala. Kaya nakulong siya. Naka-record yan mga Lods. Mayroon ako dyan. Video. Kasi ginawan siya ng 7 clone na Kibuloy sa commander ng bundok. Bawat bundok na malalaki, nilagyan ng Kibuloy na tao. 7 o 9. Basta maraming nilagay. Nahuli yung Kibuloy na isa doon sa isang bundok. Sabi ko, patay na, huli. Mahuli kaya ito doon sa QGC, nandun yung mga pulis. Nagpahuli na lang siya. Yung suot nila, bandido type. Diba? Tumayo sila sa Senado. Bandido type yun mga Lods. Di mo alam kung si Kibuloy yun o hindi. So, grabe po yung labanan ng utak mga Lods. Madumi. Pag sa dark side ka. Walang kapayapaan mga Lods. Yung mga naghangad ng kapangyarihan sa kadiliman, walang kapayapaan. Kasi sinusumpo sila ng
kapangyarihan ng mga mabubuti, mga hunters. Bagamat kini-question nila yung power nila, mga agimat, di naman ako against dyan. Kasi kung sa kadiliman yan, against ako. Pero kung naka-align ka sa Spirit of God, converted, yung power ng darkness, kinonvert mo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, with power and authority, nag-transfer na yung power ng Diyos, totally activated, magagamit mo ng husto laban sa kadiliman. Pero hindi mo nasundin yung mga rituals ng nasa kadiliman, yung doon sa agimat na yun galing sa masama. Kasi one of the example is putik, ginawang sample na items para yung bulag makakita. So, naging dogmatic yung reader. Gumawa din ng isang bagay na binigyan ng kapangyarihan. Masumpo yung galawan ng mga dyablo. So, yun po mga Lods. Na-activate din yung power ng Diyos. Maganda kung galing sa Diyos. Pero kung hindi galing sa Diyos, problema din yun. Akala mo sa Diyos pero hindi pala. So yun po. Ang dami mong dapat ingatan mga Lods sa ating panahon, sa spiritual, sa physical, lalo na sa salita ng Diyos. Dami mong dapat ingatan. Mahirap po makapasok sa karaan ng Diyos. Sabi nga ng Bible, mahirap pa sa butas ng karayom yung mga mayayaman makapasok sa karayaan ng Diyos. So, yun po. Okay? Mga Lods, idol, Lods, brother, sister, tol. Okay, huwag kalimutan, ano pa man, pastor, bishop, minister, imam, fathers, ano pa mga religious leaders dyan. Pinapipray ko na madagdagan tayong lahat. Dagdag lang, huwag na lang magkipagtalo. Kasi magulo ang isip, maraming may stress, ma-depress, tapos mali-mali naman yung mga explanation. Sa debate kasi walang nanalo dyan eh. Lahat panalo. Kasi sa reasoning lang yan, the art of reasoning. Itong lugar ko mga Lods, maraming utitod. Sa Bisaya, utitod, langgam ba? Di ako halos makatulog. Kasi kinakagat yung katawan ko. Nangangati din minsan. Kaya lagi ako may dalang towel. Pinupuna sa kanila para mamatay. Minsan nilalagyan ko ng pagkain para hindi sila mangagat. Ang una kasi kinakaaway ko kaya sirang-sira yung mga paa ko. Daliri, kinakagat nila ng husto. Kinikit-kit ba? Ngangat-ngat. Dugo lahat. Kaya ngayon di nagaano. Kasi binibigyan ko sila ng pagkain. Huwag mo lang kontrahin sila. Yung iba talaga matigas din. May matitigas din palang ulo sa maliliit na mga bagay. Sa Bible kasi mga Lods, Even Solomon, sa maliit lang siya tumitingin, hindi siya tumitingin sa malalaking bagay. When it comes to wisdom, alam niyo mga Lods, si Solomon, tamad yun. Paano ko sabing tamad? Hari lang siya eh. Taga-utos. Sa pag-uutos niya, sinama niya yung mga langgam. May diabetes yun. Parang ganun ba? Lagi siyang inano ng mga langgam, pinapasok. Joke lang yun mga Lods. Pero parang ganun na rin kasi yung pinto ng mga Bible mga Lods halos nakikita sa mga hayop. Mayroong ang verse sa Bible mga Lods na
bakit ang mga bansa o manok, bakit ang mga manok pag nagkita, lalaki sa lalaki, away agad? Ganon ang mga bansa, mga lods. Away agad. Pag hindi nagkaintindihan, isang verse lang yan, ay isang chapter. Pero last verse mababasa mo. Insekto yan, mga lods. Kung intindihin nyo, nasa loob na insekto, mababasa nyo yan. Hindi lang sa insekto, sa mga hayop din naman nababasa. Yung mga pangyayari sa Bible, kaganapan. So yun po, Happy Lord's Day everyone. Thank you very much sa mga nagsusubaybay. Isang viewer, siguro may nag-view, hindi lang siya watch ng click. So thank you very much. Kung nagki-question kayo sa aking katawan, naawa kayo dahil payat, nasa inyo naman yan. Kung gusto nyo akong patabain, nasa inyo na yan. Help the needy, or help those who seeking help, rescue those who seeking rescue. So yun lang po. God bless. Thank you very much. God bless you. God will guide you and protect you. At magliwanag nawa ang salita ng Diyos sa buhay ninyo. In Jesus' name we pray. I pray. Amen and amen. God bless everyone.